Finally guys, nasa around 5,000 pesos na lang po ang napakagandang smartphone na to. Meron siyang AMOLED curved display with 120Hz refresh rate. Napakanipis po na kanyang design katulad po ng Hot 60 Pro Plus na merong kulang 9,000 nga po na SRP. Pero ito po guys, nasa around 5,000 lang po siya. At actually guys, nag-sale pa nga po siya nitong nakaraan ng kulang 5,000 lang. Kaya talagang sobrang sulit po guys ang smartphone na to. Kailan lang po guys, lagi ko po sinasabi sa inyo na wag po kayong bibili ng Itel S25 Ultra. Dahil hindi nga po siya sulit. Para po sa may 8,000 nga po na presyo niya or 8,000 na SRP. Dahil para po sa may ganyang presyo, makakakuha na rin po tayo na mas magandang specs. Mas magandang overall na specs. Katulad po ng Hot 50 Pro Plus. Pero ngayon nga po is bagsak presyo na nga po siya sa may around 6,000 na presyo pagka hindi nakasale. Pero po pagka nakasale siya, is umaabot nga po siya ng around 5,000 lang or kulang 5,000 pesos. Kaya naman napabili po ulit ako guys ang brand new ng smartphone na to para po i-share sa inyo kung gaano na po siyang kasulit ngayon. Color black po itong nasa atin. Mas maganda sana kung yung isang kulay po yung nakuha ko. Di nga po buo po yung kanyang kulay. Hindi po tulad ditong black saka po ng silver na meron po siyang two-tone color design. Ngayon guys, yari po ang karamihan sa mga smartphone sa may around 5,000 nga po na presyo. Di napaka-perfect na po ng smartphone na to ngayon. Lalo nga po kung naghahanap lang kayo ng casual phone sa may around 5,000 pero napakaganda po ng specs. Lalo nga po kung gusto nyo nga pong bumili ng Hot 60 Pro Plus na meron po napakaganda design. Kaso medyo mahal nga po siya sa kulang 9,000 nga po na SRP. Napakanipis po ng kanyang body at meron po siyang AMOLED curved display na meron 6.78 inches at 120Hz sa refresh rate. Dahil same po yan guys ang Itel S25 Ultra na meron 6.78 inches at 120Hz sa refresh rate. Ang kagandahan pa po sa may display niya is meron po siyang Corning Gorilla Glass 7A na protection dito. Kaya kahit sobrang nipis po ng smartphone na to guys, hindi po tayo kakabahan na mababasag po siya agad kung sa unang bagsak pa lang. Huwag lang po kayo magpapaloko sa may camera niya dahil napakalami nga pong bilog dito sa may likod niya. Pero maniwala ka man sa hindi, naka single 50 megapixel lang po siya. Understandable naman yan guys para sa akin. Dahil dito pa lang nga po sa kanyang display napakaganda niya na merong AMOLED. Kaya naman na-expect na po natin na talagang titipirin din po ni Itel yung ibang specs na po ng smartphone na to. Para po maibigay sa atin yung napakagandang design at napakagandang display. At unang-unang naapektuhan nga po dyan guys ay yung mga sensor nga po na ilalagay sa kanya. Pero guys, tulad nga po ng sabi ko, satisfied na po ako dito guys. As long as malinaw at color accurate po yung mga picture natin. Dahil kahit lagi ko pong sinasabi na napakamahal po ng S25 Ultra para sa may kulang 8K nga po na SRP niya. Hindi ko po maitatanggi guys na itong camera po niya. Masasabi ko na napakaganda po niya guys. Isa pang tinipid na Itel dito guys is yung kanyang charger. Dahil meron nga lang po siyang 18 watts sa charger. Para po sa may 8,000 na presyo masyado po mabagal yan. Dahil si Infinix Hot 50 Pro Plus, naka 33 watts na po yun. Pero ngayon po na nasa around 5K to 6K na nga lang po yung presyo ng smartphone na to. Hindi na po ako magre-reklamo sa kanyang charger. Kahit naka 18 watts lang yan. Dahil madalas po sa mga smartphone ngayon sa mga around 5K po na mga presyo, mga at least naka 33 watts na. Pero itong sa Itel, naka 18 watts lang po siya. Pero kung usapang display at usapang camera, doon po talo guys ang ibang smartphone sa around 5K nga po na mga presyo. Kumbaga makakuha man po tayo guys ang ibang mga smartphone na mayroong mabilis sa charger. Pero hindi naman natin makukuha yung ganitong klase ng design sa ibang smartphone brands. To be honest, sobrang pangit po ng specs ng Itel S25 Ultra para sa 8K nga po na SRP niya. To the point po na lagi po itong kasama sa mga smartphone po na iiwasan natin sa mga ginagawa ko pong mga video. Dahil lang isang pangit pa po sa may smartphone na to is naka-unisoc lang po yung ating processor. Compare nga po kila Infinix sa akin na Tecno na mayroong mga G99 na nga po ng mga processor. Pero dahil nga po naka 5,000 lang yung kanyang presyo, sakto na po guys yung kanyang processor. Tapos ang isang tinipid pa nga po ni Itel dito is naka single speaker lang po siya. Siguro kung more on Mobile Legends lang naman tayo at di ka naman hardcore gamer, I think wala namang problema yan. Di kasing lakas lang po ito guys ng Infinix Smart 10 saka ng Tecno Spark Go 2. Kaso guys, saan po kaya inuhugot niya ang Antutu yung gantong kalakas po na Antutu benchmark score natin ngayon sa may Itel S25 Ultra. Ang nakakapagtaka lang po sa kanya is umabot nga po siya ng kulang 500k or 450k na Antutu score. Masyado pong mataas to guys para sa isang Antutu na processor ngayon. Dahil nung una ko po nasubukan ng Itel S25 Ultra nung panahon nga po na lumabas siya, nasa around 300k lang po yung kanyang Antutu score. Pero ngayon nga po, kasing lakas na po siya ng G100 pagdating po sa may Antutu score. Unisoc T620 nga po yung processor ng S25 Ultra. At wala po yung kaiba sa may Unisoc T7250 ngayon
ngayon 2025 na nasa mga entry level po ngayon guys tulad nila Poco C71, Spark Go 2 at Realme C71 at ibang mga entry level ngayon. At ang mga Antutu score po guys sa mga smartphone na yan is nasa around 200k to 300k lang po sila. Never pong umabot yan ng 400k na score. Masyadong malaki po yan guys. Kaya nakakapagtaka po na biglang umabot ng 400k mahigit itong Unisoc T620 na processor na dapat po nasa around 200k lang. Kaya wag po kayo magpapaloko na porket lumalaki po yung Antutu score, gaganda rin po yung kanyang performance. Dahil kahit ano po yung gawin natin, still pang casual gaming pa rin po ito sa may Mobile Legends. Hindi po ito guys tulad ng G100 na pwedeng babara sa may ML. Hindi po totoo itong Antutu score natin guys. Masyadong madaya yan. Feeling ko guys, tapak na lumaki po yung Antutu score ng mga Unisoc na mga processor. Feeling ko yung G100 susunod din po yan. Ito po guys ang pruweba, si Infinix Hot 60 Pro Plus. Napakalaki na po ng Antutu score niya ngayon. Huwag niyo pong isipin guys na porket lumalaki po yung mga Antutu score po ng mga smartphone ngayon, nagiging optimized po sila. Dahil speaking of software and optimization po ni ITEL, eto po guys, magugulat po kayo dito. Meron po nakalagay sa may box po ng ITEL S25 Ultra na 2 years major software update. Meron pa po nakalagay na guarantee na sigurado po sa ITEL. Nabibigyan po tayo ng 2 years po na Android update. Ang problema po guys, lumabas po ang ITEL S25 Ultra November 2024 at mag-iisang taon na pero wala pa po tayong nakukuhang software update sa kanya. Wala pa po tayong nakukuha na Android update. Still mag-iisang taon na po siya, naka-Android 14 pa rin po siya. Nakatanggap lang po guys ng dalawang software update pero hindi po ito guys major update. 2 beses lang po na security patches. Hindi po siya tungkol sa may Android version. Unang software update po na nakuha ko sa kanya, nitong June 5, 2025. Isipin mo after 7 months, saka pa lang po nagkaroon ng software update itong sa ITEL. Tapos security patch pa. Hindi po siya major software update. At walang Android update. Tapos after nga po ng update na yan, isa pang security patch para po sa may August 5, 2025. Still yung pangakong 2 years major Android update nga po na pangako niya. Magawa 1 year na. Pero wala pa rin po natatanggap ang ITEL S25 Ultra na Android 15 po na update. Still naka-Android 14 pa rin po siya guys. Pero pagbigyan po natin sa ITEL maybe sa mga susunod na buwan or ngayon po November para po sa may saktong 1 year niya, baka po bigyan tayo ng update ng Android 15 dito po sa may ITEL S25 Ultra. Pero kung sakali po na aabot po ng 2026 at wala pa rin po siyang Android update na Android 15, medyo ibang usapan na yun po guys. Hindi ko alam kung niloloko tayo ni ITEL. Dahil nga po naglagay po sila sa may box dito. 2 years major software update. Guarantee. Walang alam po di para past tense siya. Pero syempre guys, sa kanila yan kung totoo pa rin po nila. Pero ang hirap naman po na pag-market po sila ng ganitong klase ng features. Pero hindi naman nila ibibigay sa atin. I think is medyo konting panloloko yun. Dahil lang isang problema po at isang dahilan po kung bakit marami pa rin pong hindi bumibili ng mga transyon ng mga smartphone. Is yung mga kakulangan po ng mga Android update. At ewan ko lang po kung itong major OS update na pangako po ng S25 Ultra, matutupad po yan. Dahil meron din po sila mga pangako sa mga smartphone po ni Infinix at smartphone po ni Tecno. Meron po mga smartphone po sila ngayon na umaabot po ng 5 years software update. Tulad po nitong si Hot 60 Pro Plus. Alam ko meron pong pangako si Infinix dito na magkakaroon daw po siya ng 5 years po na major update. Pero dito pa lang po kay ITEL, mag-iisang taon pa lang po siya pero wala pa po tayong nakukuha na software update sa kanya. Still naka-Android 14 pa rin po siya. Pero tingnan po natin sa mga susunod na buwan kung magkakaroon po ito ng software update na Android 15. I-update ko na lang po kayo dyan guys. Pero kung hindi naman sa inyo guys issue ang software update, hindi po tayo magkakamali dito sa ITEL S25 Ultra. Dahil nga po sa napakagandang display niya at napakagandang build quality, magandang camera at decent po na performance. I think okay pa rin po yan para sa may ganitong presyo ngayon. May link po tayo ng smartphone yan sa may description. Yun lang po guys, thanks for watching.